DJ Studio, inihahandog sa inyo ang Dula ng Buhay. Sa paglalakbay, nag-iipon ka ng mga alaala at tinutuklas ang saysay ng kaloob na tibok ng puso't hininga. Tayo mismo, ikaw, ako. Cecil, anong ibig sabihin nito? Bakit nasa labas tong mga luggage? Aalis na ako, Jerome. Pero nag-usap na tayo tungkol dito Hindi ba? Na walang aalis. Hindi mo na ako mapipigil. Buo na ang desisyon ko. Hihiwalayan mo na ako? Ganon? Yun ang tingin kong makakabuti sa atin. Pero, Cecil, alam mo namang mahal kita, hindi ba? Hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. 3 taon tayong nagsama, Jerome. Pero walang nangyayaring maganda sa atin. Puro paghihirap na lang ang nararanasan ko. Pagod na ako! Ayoko na! Cecil! Cecil! Baka umasenso ang buhay natin kapag naghiwalay na tayo. So, ganun na lang? Dala ang mga maleta ay iniwan ni Cecil si Jerome. At ang lupit pang magsalita, walang pakialam kung may nasasaktan siyang damdamin. Pakinggan ang ating kasaysayan na pinamagatang, kailan mahahanap ang tunay na pag-ibig? Umasenso? Anong ibig mong sabihin? Oo! Kasi kung hindi kita hihiwalayan, walang mangyayari sa buhay ko. 3 taon walang asenso. 3 taon binigay ko sa'yo para magsikap. Pero hanggang ngayon, ganyan ka pa rin. Nagsusumikap naman ako. Pero hindi sapat yung sinasabi mo. Mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Cecil! Pakiusap! Paano na pinagbubuntis mo? Magiging isang pamilya na tayo, di ba? At Ako nang bahala sa anak natin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko siya pababayaan. Hindi ka aalis! Hindi! Aalis na ako! Ano ba? Bitawan mo ako! Cecil! Cecil, bumalik ka rito! Cecil! Cecil! Ma? Luto na po yung agahan. Kumain na po tayo. O Aldo, may balita ka ba sa kakambal mo? 2 linggo na siyang hindi dumadalaw sa atin. Nag-aalala na ako. Naku ma, baka busy lang po si Jerome. Alam niyo naman yun. Masyado po masipag. Malapit na rin po kasi siya maging daddy kaya doble kayod po yung ginagawa niya. Pero kasi, iba ang nararamdaman ko eh. Baka may nangyari ng masama sa kanya. Naku ma, huwag po kayo mag-isip ng ganyan. Huwag po kayo mag-alala. Tatawagan ko po siya mamaya, ha? Kung lumuwas na lang tayo papuntang Maynila, dalawin natin ang kapatid mo. Sige po ma. Ayusin ko na lang po yung mga kailangan natin sa pagluwas. Tao po! Jerome! Cecil! Nandiyan ba kayo? Wala yatang tao, Aldo. May tao po sa loob, ma eh. Hindi po nakakandado yung pinto. Maghintay lang po tayo. Aldo. Mama. Hala! Jerome! Ano nangyari sa'yo? Diyos ko po! Bakit ganyan ang itsura mo, anak? May sakit ka ba? Dito po tayo sa loob. Jerome, ano ito? Bakit ang dumi ng bahay mo? Nagkalat ang mga basura at bote ng beer. Teka, nasa na ba si Cecil? Ma, iniwan na po ako ni Cecil. Ano? Iwalay na kayo!
Bakit? Ano nangyari? Nag-away ba kayo? Iniwan niya ako dahil hindi ko maibigay yung buhay na gusto niya. Anak, alam kong masakit ang nangyari sa inyo. Pero kailangan mo yung tanggapin. Bro, kailangan mo na mag-move on kay Cecil. Mahal ko si Cecil. Hindi ko kaya tanggapin na wala na siya. Siya lang ang dahilan kaya ako nabubuhay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Nandito pa kami. Kami ang tunay na nagmamahal sa'yo, Jerome. Bro, alam ko yung pinagdaraanan mo, Jerome. Okay? Pinapangako namin sa'yo. Hindi ka namin pababayaan ni Mama. Ha? Tutulungan ka namin makamove on. Isa talaga sa masakit sa pag-ibig ay ang iwan ka ng taong iyong minamahal. Kahit na nga lalaki na akala mo ay matigas ang damdamin, hindi maiwasan ang mapahagulgol. Aaron, Nandito ka na naman? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tapos na tayo? sinubukan kong tanggapin yung nangyari sa atin pero hindi ko talaga kaya. Kayanin mo, Lorna! Bakit ba ganyan ang trato mo sa akin? Minahal naman kita. Binigay ko naman sa ang lahat ng pagmamahal na kailangan mo. Hindi pa ba sapat yun sa'yo? Lorna, sa totoo lang, minahal naman kita eh. Pero kasi, kailangan kong pakasalan si Mariel. Sa kanya ko kasi nakita yung talagang hinahanap ko sa isang asawa. Ano pa bang kulang sa akin, ha? Ano? Gusto ng mga magulang ko si Mariel. At saka, napamahal na siya sa akin. Lorna, I'm so sorry pero hindi na talaga mag-workout yung dati nating relasyon. We need to move on. Buntis ako, Aaron! Ha? Ano? Hindi mo ako pwedeng iwanan! May pananagutan ka sa akin! Kung iniisip mo na hindi itutuloy ang kasal namin ni Mariel dahil buntis ka, nagkakamali ka. Aaron! I'm so sorry pero nakapagdesisyon na ako. Si Mariel ang gusto kong pakasalan at hindi ikaw. Lorna! Anak! Bitawan mo yung kutsilyong hawak mo! Makinig ka naman sa akin, anak! Ano ka ba? Inay! Gusto ko na pong mamatay! Alam ko kung gaano kasakit yung pinagdaraanan mo ngayon. Pero hindi sagot ang magpapakamatay. Pagsubok lang yan sa buhay mo. Kaya pakiusap, bitawan mo na yung hawak mo. Nandito ako para damayan ka sa nararamdaman mo. Huwag mo nang ulitin pa yung ginawa mo ngayon. Nagawa ko lang naman yun kasi... Alam ko, anak. Alam ko. Tahanan. Kailangan mo magpakatatag. Mahal ko po si Aaron, Inay. Hindi ko po siya kayang kalimutan. Pero iniwan ka na niya. Ikakasal na siya sa ibang babae. Hindi niya ako pwedeng iwan, Inay. Buntis po ako. Ano? Mabuti naman at sumama ka sa akin ngayon sa simbahan. Alam ko po kasing ito lang ang paraan para mabawasan kahit konti itong sakit na nararamdaman ko ngayon. Malalampasan mo rin itong pagsubok na ito, anak. Makakakita ka pa ng lalaking higit pa kay Aaron. Basta ang intindihin mo na lang ngayon ay ang magiging anak mo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para tulungan ka sa pag-aalaga sa kanya. Inay,
Salamat po. Kasi palagi kayong nandyan sa tabi ko para tulungan ako. Anak kita, karamay mo ako kahit sa anong pagdaraanan mo. Oh, sino ba yung tinatanaw mo? Yung lalaki doon sa harapan. Alam niyo po ba, madalas ko siyang makita umiiyak habang nagdarasal. Siguro katulad ko, iniwan din siya ng taong mahal niya. Sa totoo lang, Inay, naaawa po ako sa kanya. Kung ano man niyang pinagdaraanan yung dalawa siguradong hindi naman kayo pababayaan ng Diyos. Anak ko, malapit na palang maghapunan. Umuwi na tayo at magluluto pa ako. Sandali lang, Inay. Oh, saan ka pupunta, anak? Diyos ko. Parang awa niyo na. Alam niyo naman po kung gaano ko siya kamahal. Diyos ko, nakikiusap po ako na sana bumalik siya sa akin. Diyos ko, pakinggan niyo po ang panalangin ko. Sa iyo na itong box ng tissue ko. Kanina pa kasi kita napapansin na umiiyak. Nilapitan kita para malaman mo na may karamay ka. Ano? Okay ka na ba? Hinihintay na ako ni Inay. Sige, maiwan na kita. Salamat dito sa tissue, ah. Salamat. Pinagtagpo ang dalawang sawi sa pag-ibig sa loob ng simbahan. Bakit mo ako dinala dito sa mall? Ano namang gagawin natin dito? Ano pa ba? Di banding naman tayo. Manunood tayo ng sine. Ano ka ba? Di ka ba mahilig sa mga Marvel superhero? Wala akong ganang manood ng sine. Ay, nako. Paano ka naman makaka-move on yan kay Cecil kung palagi ka na lang nasa bahay at nasa simbahan? Jerome, tinutulungan lang kitang makalimutan siya. Okay? Aldo! Bakit? Ano bang problema? Si Cecil yun, hindi ba? Ha? Siya? Di ba? Saan? Yun, dun sa restaurant na yun. Yung nakasuot ng asul na t-shirt. Yung nakita ko na. Ako, si Cecil nga yun. May ka-holding hands ang lalaki, bro. Ako, sorry ha. Wala pang isang buwan simula nung hiwalayan kanya, nakahanap agad siya ng iba. Wala man yan. Aldo! Jerome, may iba na siyang mahal. Kaya dapat mo na talagang kalimutan yung babaeng yun. Ang tagal naman ni Romel sa drugstore. Kung hindi lang ako nahihilo, sinamahan ko na siya Kaso ang haba ng pila. Cecil? Jerome? Anong ginagawa mo rito? Sino yung lalaking kasama mo? Si Romel, boyfriend ko. Kaya mo ba ako hiniwalayan dahil sa kanya? Obvious ba? Mahal ko si Romel. At sa kanya ko nakita yung katangian na hinahanap ko na hindi mo maibigay. Cecil! Please, pwede ba tigilan mo na ako? Tanggapin mo na lang na tapos na tayo. Paano na ang anak natin? Tanggap ni Romel ang anak natin. At nangako siya na siya ang sasagot sa lahat ng responsibilidad bilang ama. Kaya wala ka nang problemahin sa akin, Jerome. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Ano ba kasalanan ko sa iyo para saktan mo ako na ganito? Ha? Sa totoo lang, hindi pumasok noon sa isip ko na hiwalayan ka. Tinanggap ko naman kung ano lang ang kaya mong ibigay sa akin. Pero iba ang plano ng tadhana. Dumating si Romel sa buhay ko.
Kaya nagbago ang lahat. Mas pinili mo siya dahil sa pera. Tama? Tama? Sabihin na nating oo. Kay Romel ko nakita ang seguridad na hinahanap ko. At alam kong hindi kami maghihirap ng anak ko sa kanya. Masaya na ako sa buhay ko. Kaya kung talagang mahal mo ako, hahayaan mo ako sa taong pinili kong mahalin. Aba, harapang sinabi ni Cecil kung ano ang gusto niya. Ano ba kung masaktan si Jerome? Inalis niya pati ang karapatan nito sa pagiging ama ng anak nila. Aldo. Tamang-tama. Liga. Samahan mo nga ako rito. Oh, Jerome, lasing ka na eh. Tama na yan. Tama na. Ano ka ba? Huwag mo sirain ang buhay mo dahil lang sa isang babae, tol. Hindi. Tol. Sinubukan ko siyang kalimutan eh. Sinubukan ko dapat pero mahirap. Bro, walang mahirap kung gugustuhin mo, okay? Alam mo, mas mahirap pa nga yun naranasan ko kaysa sa'yo eh. Namatay yung asawa mo. Pero nakabangon ka kagad. Siguro nga kambal tayo, pero magkaiba tayo. Di naman malakas ang loob ko katulad mo eh. Jerome, liga. Makinig ka. Ginagawa namin ni Mama ang lahat para maging maayos ka lang. Sana naman makita mo yung effort namin. Nasasaktan kami sa kahinaang pinapakita mo eh. Makinig ka sa akin, tol. Hindi lang si Cecil ang babae sa mundo na pwedeng magmahal sa'yo. Malay natin, iba pala ang nakalaan para sa'yo. Diba? Yung mas higit pa sa ex mo, yung babaeng kayang mahalin at ipaglaban ka. Yung babaeng tanggap ka, ano man ang meron ka. Tol, hindi pa huli ang lahat. Ha? Kaya mo pang magbago. Anak, tapos na akong magdasal. Kanina pa po ako tapos. Alam mo, ipinagdarasal ko palagi sa Diyos na sana maging maayos ang panganganak mo. Na sana malusog ang magiging apo ko. Magdilang anghel po kayo, inay! Masaya ako, Lorna. Kasi mukhang maayos ka na. Unti-unti na po akong nakakabangon. Salamat sa Diyos kasi tinulungan niya po ako. Pero kahit na masakit yung ginawa sa akin ni Aaron, pinatawad ko na po siya. Sinasama ko pa rin siya palagi sa mga dasal ko. Na sana maging masaya pa rin siya sa buhay na pinili niya. Teka, Lorna, hindi ba yun yung lalaking nilapitan mo noon? Umiiyak pa rin siya hanggang ngayon. Sobrang bigat siguro ng pinagdaraanan niya. Inay, lalapitan ko lang siya. Eto, tissue. Kanina ka pa namin napapansin na umiiyak. Nag-aalala kami ni Inay sa'yo. Salamat dito ha. Salamat. Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, basta palagi mong tatandaan, nandyan palagi ang Diyos sa tabi mo. Hindi ka niya pababayaan. Puntahan mo siya lagi. Mababawasan din ang bigat na dinadala mo. Nasa palengke ka na ba, anak? Opo, Ma. May ipapabili po ba kayo sa akin? Nakalimutan ko palang sabihin sa'yo na bumili ng kamatis. Tapos kung may makikita kang nagtitinda ng bayabas, bumili ka na rin. Ihahalo ko sa iluluto kong sinigang bago maghapunan. Ma, sige po, Ma. Umuwi ka agad pagkabili mo. Sige. Sandali. Parang yun yung babaeng nagbigay sa akin ng tissue dun sa simbahan. Mag-isa lang siya at mukhang mabigat yung mga dala niya. Naku, buntis pa naman siya.
Hi. Uy, ikaw pala. Mag-isa ka lang? Oo. Si inay kasi nasa trabaho. Barangay secretary kasi siya. Sa bahay na lang kami magkikita. Ako na lang ang pinabili ng grocery namin. Ganun ba? Pauwi ka na ba? Oo. Mukhang mabigat yung mga dala mo Halika, tulungan na kita. Heto. Salamat. Ang totoo niyan, naghahanap nga ako ng taong pwedeng tumulong sa akin. Siya nga pala, ako si Lorna. Ako naman si Jerome. Masaya ako at nakilala kita, Lorna. Inay, siya po si Jerome, yung lalaki sa simbahan. Oo, natatandaan kita. Ako naman si Magda. Masaya po ako at nakilala ko kayo, Aling Magda. Kumusta ka na? Medyo ayos naman po. Kayo po? Mabuti naman kami ng anak ko. Maraming salamat at tinulungan mo ang anak ko. Wala po yun. Alam mo ba, masipag itong si Lorna. Kahit na busy siya sa trabaho nakukuha pa niya maglinis ng buong bahay. Ako kasi, madalas wala rito sa bahay Alam mo naman, ang trabaho sa barangay. Pero ngayong buntis na ang anak ko madalas ko siyang pinagsasabihan na limitahan ang mga gawain niya. Baka kung mapaano ang bata. Ilang buwan na yung pinagbubuntis mo? 5 months. Pero ngayon pa lang excited na ako. Yung asawa mo? Wala akong asawa. Ganun ba? Sorry. Okay lang. Hindi ko naman ikinahihiya na soon to be single mother ako. Yung boyfriend ko na nakabuntis sa akin, ayun, ikinasal na sa ibang babae. Pareho pala tayo ng sinapit. Talaga? Hiniwalayan ako ng girlfriend ko at ipinagpalit sa iba. Kaya nakita niyo akong umiiyak. Depressed kasi ako sa pag-iwan niya sa akin. Naku, nakakalungkot naman. Bago ko nga pala makalimutan, Jerome. Teka lang ha, may ibibigay lang ako sa'yo. Sandali lang. Heto, para sa'yo ito. Uy, Biko! Kayo pong gumawa nito? Oo, kanina ko lang yan ginawa. Ang totoo nga niyan binebenta ko lang yan sa kasamahan ko sa barangay. Ibibigay ko na lang sa'yo ng libre. Total naman tinulungan mo ang anak ko. Maraming salamat po, Aling Magda. Lorna, Uy, ikaw pala, Jerome. Halika, maupo ka. kanina ka pa? Hindi naman. Nauna ako sa'yo ng mga 10 minutes. Kumusta ka na? Eto, sinusubukan pa rin maging okay. Mahal na mahal mo talaga yung ex-girlfriend mo. Mahal na mahal. Dumating na nga ako sa punto na kahit buhay ko ang maging kapalit, ibibigay ko maging masaya lang siya. Marami ako naging sakripisyo sa kanya. Pero lahat ng yun, di niya pinahalagaan. Yun nga ang masakit. May mga tao talaga na hindi marunong magpahalaga. Ibig sabihin lang nun, hindi talaga sila para sa atin. Ikaw ba? Naka-move on ka na? Oo, naka-move on na ako. Mahirap sa una. Pero alam mo kung anong ginawa ko? Mas tinibayan ko ang pananampalataya ko sa Diyos. At saka, isinaksak ko na sa isipan ko na hindi na babalik sa akin ang ex ko. Ganun ba? Ikaw, Jerome, kung gusto mong makamove on sa kanya, huwag mong isipin na babalik siya sa'yo. Mabuti pa, tanggapin mo na wala na siya. Alam mo ba, Jerome, bagsak na bagsak din ako nung iniwan ako ni Aaron. Umabot pa ako sa punto na nagtangka akong magpakamatay. Buti na lang at naawat ako ni inay. Isipin mo,
Kung natuloy yung pagpapakamatay ko, hindi kita makikilala. Buti na lang talaga hindi mo na ituloy. Basta, ang tatandaan mo, ang susi sa pag-move on ay acceptance, determination, at ang pinaka-importante, yung pananampalataya mo sa Diyos. Mukhang masaya ang anak ko ngayon ah. Bakit anak? Masaya ako kasi kasama ko po kayo ni Aldo. At saka unti-unti nang gumagaan yung bigat sa dibdib ko. Yun. So, nakaka-move on ka na kay Cecil. Hmm? Nagpaplano na silang magpakasal nung boyfriend niya. Kaya wala na talagang pag-asa. Kailangan ko na talaga yung tanggapin. Sige lang, tol. Makaka-move on ka rin. Siya nga pala, nakita ko yung pinost mong picture sa Facebook ah. Sino yung babaeng buntis na kasama mo? Lorna yung pangalan niya. Naging kaibigan ko. Nagkakilala kami sa simbahan. Mukhang close kayong dalawa sa litrato. Baka naman pagselosan ka ng asawa niyan. Wala siyang asawa. Ang totoo niyan, pareho kami ng sinapit. Iniwan din siya tulad ko. Ay, ganun? Baka naman sa pagkakapareho niyong dalawa magka-developan kayo niyan. Oy, wag ah. Bakit naman wag? Ma, single mother yun eh. Ano ngayon kung single mother? Ma, aakuin niya yung responsibilidad sa batang hindi naman sa kanya? Parang basta. Marami naman dyan single na walang anak, di ba? Hindi naman nababase yun kung single mother o hindi. Ang importante, mahal niya ang kapatid mo. Nagtatalo ba kayo, ha, Ma, Aldo? Kayo talaga? Magkaibigan lang kami ni Lorna. Kayo talaga. Gusto kong makilala yung Lorna na yan. Sige ba? Dadaling ko siya rito at papakilala ko sa inyong dalawa. Ha? Ma, si Lorna po. Magandang gabi po. Magandang gabi rin. Oh, halika, tuloy ka. Maupo ka. Salamat po. May dala po pala akong isang tray ng biko para sa inyo. Naku, nag-abala ka pa. Pero salamat. Yung nanay ko po ang gumawa niyan. Sana magustuhan po ninyo. Mukhang masarap. Tamang-tama. Pagsaluhan natin ito. Siya nga pala. Ako si Isabel. Masaya po ako at nakilala ko po kayo, Aling Isabel. Madalas kang maikwento sa akin ng anak ko. Sa totoo lang, dapat ako magpasalamat sa'yo kasi kung hindi dahil sa'yo, baka bagsak pa rin ang anak ko hanggang ngayon. Ma, nandito na po ako. Uy, si Aldo. Aldo! Bukas yung pinto. Pasok ka na. Pasok ka, Aldo. Siya nga pala, si Lorna. Magandang gabi, Aldo. Siya yung kakambal ko na kinikwento ko sa'yo. Hindi nga lang kami magkamukha. May dalang biko si Lorna, anak. Tamang-tama. Sumama ka na rin sa salo-salo. Hindi. Huwag na. Sige, kayo na lang muna. Pagod na kasi ako eh. Kaya gusto ko na sana magpahinga. Salamat. Sige, Tol. Oh, ano pang hinihintay natin? Tara sa kusina para mapagsaluhan natin ito. Umuwi na yung kaibigan mo? Oo. Pinag-taxi ko na siya para siguradong safe siyang makauwi sa kanila. Pansin ko, mukhang masaya ka habang kasama mo siya, no? Hindi mo gusto si Lorna, no, Aldo? Tol, hindi naman sa hindi ko siya gusto. Pero kasi, worried lang ako na baka ma-develop ka sa kanya, tol. Ano namang masama kung ma-develop ako sa kanya? Tol, kasi single mother siya, okay? Magkakaroon siya ng anak sa ibang lalaki. Bukod sa aakuin mo yung responsibilidad sa batang hindi naman sa'yo,
Eh, paano kung bumalik yung lalaki na kabuntis sa kanya? O, anong gagawin mo? Naka-move on na si Lorna sa ex niya. Kahit na. Maniwala ka sa akin, tol. Diyan madalas nagsisimula ang gulo eh. Dumana ako sa ganyan kaya alam ko. Makinig ka, okay? Naging asawa ko si Jane na may anak sa ibang lalaki. Ayun na nangyari. Nagkagulo kami dahil dun sa ex niya. Gusto makita yung anak nila. Sayang lang yung effort ko ng pagpapakama sa anak ng asawa ko. Nung namatay si Jane, kanino sumama yung bata? Dun sa totoo niyang tatay. Ikaw naman, Aldo. Eh, wala pa kaming relasyon ni Lorna. Ayoko lang kasing maranasan mo yung naranasan ko, tol. Tsaka sa bonding niyo pa lang ni Lorna, alam ko magkakadevelopan na kayong dalawa eh. Basta, tol. Ito, payong kambal lang, ha? Kung maghahanap ka lang ng pag-ibig, doon ka na sa walang sabit. Ano nga kung single mother si Lorna? Kung accepted naman yun ni Jerome, huwag judgmental ha, bad yun. Lorna! Uy, Jerome! Sa simbahan ka rin ba pupunta? Oo. Halika, sabay na tayo. Nga pala, ngayong January ka na manganganak? Handa na kami ni Inay sakaling dumating na ang oras. Kaya palagi ako nasa simbahan para magdasal na sana maging maayos at ligtas ang panganganak ko. Oh my God! Bakit? Pumutok na yata yung panubigan ko! Jerome! Ang alam ko, kapag nangyari to, ibig sabihin makanganak na ako! Dumiretso na tayo sa ospital. Sandali, tatawag ako ng taxi. Tatawagan ko na rin ang inay mo. Jerome! Bigla akong kinabahan! Huwag kang kabahan, ha? Nandito naman ako, okay? Naku, Lorna, salamat sa Diyos at ligtas ka na. Inay, yung anak ko, kumusta na po siya? Nakita ko na siya. Huwag kang mag-alala. Naku, malusog ang baby girl mo. Dadalhin siya rito ng nurse mamayang kaunti. Excited na akong makita ang anak ko. Si Jerome nga po pala. Umalis lang pero nagsabi siya sa akin na babalik din daw siya. Alam mo, matyaga siyang naghintay sa waiting area hanggat hindi pa natatapos ang pagle-labor mo. Ganun po ba? Alam mo, tingin ko kay Jerome, isa siyang responsableng lalaki. Sana, siya na lang yung ama ng anak mo. Aling Magda, Lorna, dinala na po ba yung baby? Oh, naku, hindi pa, Jerome. Kagigising lang ni Lorna. May dala po akong pagkain para sa inyo, Aling Magda. Ay, ikaw, Lorna, hindi ka pa pwedeng kumain ng ganito dahil cesarean ka. Pero may pasalubong ako sa inyo ng anak mo. Wow! Anong naman ito? Bumili ako ng ilang gamit para sa baby mo. Sana magustuhan mo at ni baby. Sobrang salamat, Jerome. Grabe, malaking bagay ito sa amin. Ay, talaga? Napakaswerte talaga ni Lorna dahil nakatagpo siya ng isang mabuting kaibigang tulad mo, Jerome. Nga pala, may ipapangalan ka na ba sa baby girl mo? May naisip na akong ipapangalan sa baby ko. Emily. Pero gusto kong dagdagan pa ng isa. Ikaw, Jerome, may naiisip ka ba? Sofia? Uy, maganda yung Sofia na pangalan. Emily Sofia. Maganda nga! Yan ang ipapangalan ko sa anak ko. Salamat sa suggestion, Jerome.
Kumusta ka naman, Aldo? Okay lang naman po ako, ma. Pero si Jerome mukhang nasa heavy na siya sa sobrang saya eh. Sino ba ang nagpapasaya sa'yo, Jerome? Wala po to, ma. Masaya lang po talaga ako ngayon. Paano hindi sasaya yung si Jerome eh? Lagi silang magkasama ng best friend niyang SM. SM? Single mother! Uy, huwag na minamaliit ang mga single mother, ha? Bakit? Minamaliit ko ba sila, tol? Hindi naman, di ba? Tol, huwag ka namang manira ng araw. Alam mo, tol, napapansin ko pagdating dyan kay Lorna, sobrang defensive mo. Bakit ba? Ha? Ano ba, kayo na ba? Teka, ano bang masama kung maging kami? Huwag ka nga makialam sa buhay ko, Aldo. Mga anak, tama na yan. Baka mauwi yan sa away. Ikaw, alagang-alaga ka rin sa anak ni Lorna eh. Binibilhan mo pa ng gatas, damit, laruan. Daig mo pa nagbibigay ng sustento eh, ha? Sinaalagaan mo yung anak ng iba pero yung sarili mong anak, deadma ka lang? Ano yan? Aldo! Ano ba? Yan ang nga bang sinasabi ko eh. Itong si Aldo, May. Kung ano-ano pa po yung mga sinasabi. Oo nga naman, Aldo. Bakit ba hindi ka na lang maging masaya para sa kapatid mo? Hindi, ma, kasi iniiwas ko lang po si Jerome sa problemang maaaring ibigay sa kanya nung babaeng yun. Pero sige, dahil siya na rin po ang lumalapit sa problema, bahala na siya. Be a letter sender. Gusto mo bang marinig ang kwento mo? Ipadala ito sa djhstudios@yahoo.com at hayaan niyong kami ang magbahagi nito sa dula ng buhay.